Stay. Leaving the disciples' core values. Okay? So what is the core values then? So pag-aaralin para natin, this, for the whole man, kasi apat na weeks, 4 weeks po ito, for the whole man is leaving the disciples' core values. So, dito aralin po natin, ano ba yung kauna natin dapat pag-aralan? Alam niyo po ano? Leaving the disciples' core values, ang tanong sa diba? Who is a true disciple? Okay? Natin sa dami ng tao, di ba, no? Pero si Lord kasi nasa, the heaven is strong and the earth is small. So, ang tao din ang Lord is taas. Tayo, nakikita-kita tayo din, hindi natin yung lubos na mga hindi natin pasama yung big picture. Pero si Lord lang na. Kaya si Lord din gusto din sa word of faith, pag-ilog siya ng heart. Tama? Tignan nyo, kapag tignan mo yung big picture, makikita mo yung mayroong symbol, mayroong sign, mayroong din gustong ipaliwatin yung sign. Tama? Pero kung kasama tayo doon na yung isa, hindi natin makikita yung buhay. Tama? Marahil kung i-apply natin sa tuwing ng buhay, maraming observer lang, maraming ano lang ba yung ano tawag doon? Yung taga ang tawag doon? Yung mga hindi kami napapala. Yan, yung mga observer lang tayo sa nangyayari sa paligid. Yun, mga spectators. Parang mayroon mga spectators, di ba? Parang kayo, di ba? Parang gano'n lang, di ba? Sa mundo, palaging may mga tao gano'n. May mga tao naman na they are part of the solution. May mga tao naman na wala, parang wanderer. Di ba? Natin. Yung, di ba? Yung wanderer daw, tayo ba? Parang tayo palaboy-laboy natin yung katabi mo, ano ba yung purpose ko sa buhay? Di ba? Ano ba yung pinaglalaban mo kung gusto pa natin? Di ba, no? Ano ba yun? Ano ba yung yung force na yung nag-drive sa mo pa? Yun eh. Kaya ang tanong dito, who is a true disciple? Dito parang makikita natin sa big picture yung gusto ipawagin mo. Who is a true disciple? So meron tayong 12 core values. Pero siyempre, aralin natin, hindi yung lahat. Ito, hindi tayo ng service. So, ang verse po natin, ang scripture po natin, ay matatagpuan yan, no? Who is a true disciple? Sino kaya? Hindi mo pwedeng sabi nga, madali lang madali lang mag-kunwari na banal-banalan, tama? Sabi nga, paano daw mag-kunwari banal? Hindi magdala ka ng Bible doon, dahan-dahan mo na lahat. Pagka nagsasalita mo, hindi mo nakadagdag ng holy kasi po yung dami ng init na nabanggit mo. Di ba? Di ba yun? Kaya minsan yung mga spectators, napupulaan mga Christians, hindi pa naman kasi ano yung yan, kasi, di ba? Sabi mo sa talin mo, magpakatapak na tayo. Di ba? Magpakatapak na tayo. Gusto naman ang Diyos yun eh. Di ba? Worship is giving in spirit. Amen? So our scripture can be found in John 8:31-30. Sabi po, so Jesus said to the Jews who had believed him. Ito napakaganda. Hanggang ngayon tumatawid. Kaya sabi nga, ang pag-aaral ng salita ng Diyos matagal din pinipan. So the more na may take the word of God, tumatawid pa rin yung pagpapala ng Diyos. Para magbala na doon ng Panginoon, matagal na dumaloy. Kaya kung yun, hinuhugasan pa rin tayo. Amen? Kaya sabi, mayroong power and active force into the word of God. The scripture is
active and alive. Diba sabi? So sabi niyo po, so Jesus said to the Jews who had believed. In other words, that is past tense. Sa lahat, sinabi niya sa mga Hudyo na naniwala sa gayon din na yun. Papatunayan sa inyo na buhay pa rin ito ngayon. Gayon din na yun. Sinasabi ng Panginoon Jesus ngayon sa lahat ng maniniwala sa if you abide in my word, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. So sabihin sa akin po, hanggang Diyos lang yan. Ngayon hindi. Hanggang ngayon, kapag ka nanampalataya ka, maniwala ang salita ng Diyos, kaya kang palayanin ng Diyos. Sensya lang kung walang ataw sa lakas. Kuyat ako kanina sa pinuwit ako nung alarm ng ginam. Salamat sa mga. Bigger of the stars. Amen? Pagkabat may napiskal natin, pero di ba? So Jesus said the Jews were believing. Ito pala yung principle ng yung truth of deliverers. If you abide in my word, you are truly mixed. So sila lang yung dalawang ways na true disciple, those who are abiding in his words. Ngayon, ihimay-himay natin, paano natin masabi that we abide in his word. Tama? Kaya sabi sa inyo, hindi lang sa pagsasalita. Abiding is an action. Hindi sa the way ka lang magsalita. Sabi nga po nasabi ng Lord, well done. Hindi sabi well said. Ang galing mo magsalita. Hindi po pwede So, para ka lang kandidato. Di ba po? Sabi niya, if you abide in my word, you are truly my disciple, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya gano'n na lang tinuturo sa akin na be faithful to your devotion. For in every truth, you meditate and you transfer from the book itself unto the tablets of your hearts. That gives you deliverance. That gives you enlightenment. Dati, may mga paniniwala ka na akala ko tama. Pero nag-devotion ka na, nagbasa ka ng Bible, yung pala yun. Ganun pala yun. The more na nag-devotion ka, the more na nag-meditate ka ng word, the more na pinapalaya ka sa mga. And that's what we call strongholds. Dati, akala natin tama pagsambay, samba sa mga rebulto, imahe, di ba? Mayroon tayong mga cross, may mga picture sa sakyan, pag-aalis ka, ganun ka. Di ba? May pahimas-himas ka. Pero lasing ka naman. Di ba? So dito pala natin naunawa na hindi pala po yun ang nag-iingat sa atin. Ang nag-iingat sa atin is yung relasyon natin po sa Panginoon na nagpapakatapit sa atin. Just simply close your eyes, Lord. Pwede mo balay. Amen? Kaya dati, ang panalangin natin, yung memorize lang natin, tama. Sinin na lang, magbatul, Lord. Pagkatapos, tulog ka na, no? Pero ngayon, iba pala yung prayer pala is a relationship, a relational. Tama, parang nagipag-usap sa kaibigan mo, Mama. Hindi ka na paulit-ulit, diba? Parang pag paulit-ulit ka kumain, si Ate Cristel, mag-uusap kami. Ate Cristel, bigyan mo nga ako ng ganito. Ate Cristel, tsaka i-prepare mo nga ito. Ate Cristel, tsaka ano nga. Ate Cristel, tsaka tulungan mo. Ate Cristel, sabi, hanggang maghapon, kahit hindi sinasabi mo, Ate Cristel. Sabi sa pulit mo. Diba? So kapag ka nakipag-usap ka sa Panginoon, minsan mo lang binabanggit ang pangalan. Okay niyo? Kahit nga kapag ka meron ka ng intimate relationship, hindi mo na binabanggit ang pangalan yung tingin na lang yung nagkakulukan. Ako mo, kaya kapag ka nagkakaroon ka ng intimate relationship sa relasyon mo, tingin niyo pala, sa maghapon hindi na kayo pero simple message lang alam na. Tama? Nakuha niyo po, hindi na pala yun, yung mga ganung bagay, kaya sabi ng Lord, huwag kayo gagamit ng mga paulit-ulit na panalita, na yung Panginoon mo minsan nagiging Panginoon. Panginoon, Lord, ang Panginoon. Panginoon na, ano yan? Di ba? Kaya isipin yung paulit-ulit na lang. Panalangin, make it relational. Lord, maraming salamat po. Para bang nag-usap sa best friend mo, para bang nag-usap sa
Di ba? Okay. Kaya dito, unti-unti natin na ano po yung truth. At yung truth daw na yun, yung nagpapalaya sa others. Kaya ang deliverance, hindi lamang po deliverance yung nagkagasuka-suka. Hindi yun. Ang tunay na deliverance yung pinapalaya ang maling kaispan. Deliverance starts in your mind. And the greatest deliverance is knowing who you are and what you are. Alam mo kung sino makakalaman. Our objective is to instill in our consciousness who we are and develop in us the cultures and attitudes that are becoming of a true disciple of the Lord. Kauna-una, ituturo daw sa atin to instill in our consciousness who we are and develop in us the cultures. Di ba? Isipin niyo po ito, nung the moment na nakakapakinig tayo ng mga katuruan ng Panginoon, unti-unti tayong binabago, hindi tayo pinapalaya. Yung dating palamurang bibig, hindi na. Di ba? Hindi na tayo na, dati, ang lulutog ng mura. Pag nakakita ka ng kaibigan, kumain ka na, may mura na agad yun. May nakakita, tubo. Mumura agad. Punto ko chita, sarap yan. Di ba maraming ganun, pero ngayon hindi na natin mabanggit. Even sa pag-iisip. Kasi nga po, the moment you say yes and the moment you accept the word of God, binibigyan ka ng kapangyarihan. That process empowers you to say no. Amen? So, pangalawa, to define the reasons why we live, fight, and determine the conditions what we are willing to die. Yan po pala yun, yung dalawang objectives natin. Define the reasons why we live, bakit tayo nabubuhay, bakit tayo lumalaban, bakit patuloy kang nag-pray para sa kanila, bakit patuloy mo pinagsusumika para makatulong, pero kung pwede mo naman. Dati, kapag hindi ka disciple ng Lord, baka sarili ka na. Yun ang totoo. Kapag hindi ka disciple ng Lord, baka sarili ka, takot kang malapangan. Yun ang totoo. Pero naging disciple ka na ng Lord, bali wala sa iyo, basta makapagbigay, basta madala mo sila sa kalooban ng Panginoon, madala mo sila sa prosesya ng Lord, at maging sila magkaroon ng relasyon sa Diyos, sapat na sa iyo. Ngayon, nasaktan ka kung hindi sila nakapagpatuloy kung mayroon sa tingkong, di ba? Yun na yun. Tama po? Kaya dati, takot tayong tumulong. Kasi, hindi sa akin, pero ngayon, di ba sabi ng Lord, ang imamahal ng kanyang sarili, mawawala din. Pero, ang willing na mawala ng kanyang sarili, alam sa kanyang Panginoon. Amen? Di ba sinasabing mo yung ingatan ng sarili? Ang sinasabi ko is, buksan mo yung puso mo, huwag na yung mata mo na nakatingin sa iyo. Tignan mo naman yung nasa paligid. Yung pangangailangan, yung paano ka makakatulong. As a disciple, ganito nga daw eh. As a disciple, it's not what you get, but what you get. Diba? Kasi si Lord na po yung Panginoon natin eh. Hindi na kung ano yung makukuha mo, kundi kung ano yung maibibigay. Amen? Yun ang tinuturo sa akin ng Lord eh. Tama po? It is more blessed to give than to receive. Salamat po. To define the reasons why we live, define and determine the conditions what we are willing to die for. At ito, matindi. Minsan, inaalaw ng Lord na magkakalinas sa paligid. Alam niyo kung bakit? To test the attitude of your Lord. Hindi yung mga nalalaman mo, para ibang bato na malis na malis na hindi. Hindi yung mind mo, kung marunong ka kumanawa, kung marunong ka magbigay, kung marunong ka magpatawa, kung marunong ka magpasensya. Kaya ang salita ng Diyos hindi lang inilalis sa isip mo para maging mataas ka. Dahil ang tunay na nag-aabal sa salita ng Diyos, natututong magpakumbaba. Di na bilang. Pero, alam niyo, may mga accepted dito eh. Alam niyo may accepted dito? Ang accepted dito, yung mga cell leaders. Kasi kapag nakita nilang mali ka, hindi ko talaga. O hindi mo pwede gawin ko. Sabi ng pastor, huwag ka naman piningin sa iba. Hindi din nyo ay, binigyan nga sila ng authority to, ano sabi ng pangalagaan ng asuhan kayo. At mag-submit daw kayo sa kanila sapagkat may pananagutan sila na nagbabantay sa inyong mga kanin. Di ba sabi? Kaya kami overseers, pag nakita namin yung mali sa inyo, review namin kayo. Hindi nyo po pwedeng gawin na, subukan ng gawin na, don't judge me, pastor. Only God can judge me. Subukan kasi. Siguro, the truth will let you.
Di ba? Hindi mo pwede sabihin sa, ako yung point. Lalo, sabi nga po ng Bible, an open review is better than food. Bakit ka ni-review ng pastor? Dahil mo leaders. Mahal ka ng pastor. Sabihin ko sa inyo totoo, ang pastor na hindi nag-review, hindi marunong mag-review. Iba lang ang agenda mo. Iba lang ang agenda. Ang leader na hindi kayo ni-review, hindi kayo mahal yun. Ang iniisip lang mo kung ano yung makukuha sa inyo. Bakit? Tatakot mo wala eh. Diba? Pero sa atin wala ang problema. Si Lord nga, hindi naman nakatingin sa quantity eh. Ilan yung pinakain niya? 5,000. Then yung 12 matigas ang ulo. Yung 12 matigas yung ulo, yung disciple na. Yung 5,000 pagkatapos na susunod-sunod sa Lord, patuloy na nagpapatuloy 5,000. Pero that moment na, of course, may experiment na binabaan niya na ng karmihan, sabi ng Panginoon Jesus, nagpapatuloy ng bakit dahil makatingin kayo ng pagpapala? Nagpapatuloy ng bakit dahil nakamakikin kayo ng himala? Sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo, if you will not take up your cross, deny yourself, and follow me. Kung hindi nyo kakainin yung kinakain ko, kung hindi kayo yakapin yung proseso ng ginagawa, hindi kayo maaari. And yung 5,000 na review, tumalikod. Wala na. Then, ang hinarap ng Panginoon sa sila, dalawang matigas ang ulo, yung nananaga. Di ba? Sabi, Lord, paulo lang naman ako. Di ba? Yung mga ganun. So sabi niya ng Panginoon Jesus, okay, tatalikin din po kayo sa akin. Nakita niyo, gusto kong patuloy sa inyo na sa Panginoon, hindi siya after sa quantity. After siya dun sa quality, sa tunay, sa katotohanan. Di ba? Isipin niyo, mas ano gusto niyo makasama? Yung 100 na nagluloko-loko lang o kahit 5 na tunay. Di ba? Yung sabi nga, mahirap kasama yung nagtutulog-tulogan. Ano? Mahirap bisingin ang mga tao nagtutulog-tulogan. Eh, mas masarap kasama yung bisingin. Di ba? No? Kaya dito mo makikita mo doon, ang sabi ng Panginoon, okay, yung tatalikuran niyo rin ba ako, sabi sa 12. So sabi ng 12, Guro, paano mo po kami tatalikuran? Nasa inyo po yung salita na nabibigay. Kayo po nabibigay. Sumami yung 12. Amen? Nagpatuloy sila. Napagaman, hindi ang pagpapatuloy na hindi hanggang sa kasarapan na, kundi hanggang kamatayan. Kaya sinasabi niya, to define the reasons why we live, we find in determining the conditions that we are willing to do. Sabi mo sa sarili mo, hanggang kailan ka willing na lumaban, mabuhay, at mamatay. Yan yun, kapag may pinagdadaanan ka, napakadali po, di ba, no? Napakadali Tama? Pagka ganun pala, pasyato din po sa Lord, ay sabihin kayo eh. Kapag ganun pala, sasabihin sa inyo, hindi tayo kagalan ng mundo. Hindi tayo kagalan ng nasa paligid. Talagang dadaan tayo sa mga persecutions, dadaan tayo sa mga yung ba mga sinasabing unnecessaries or mga hindi kasiya-siya. Ang mga pagsubok sa buhay. Maaari yung mga testings and challenge nyo, yung mga malamit nyo sa inyo. Yung mga mahal nyo sa buhay. Yun yun. Kasama po yun. Kasama po sa testings po yun natin. Pero tanong hanggang kailan kang laban, pagpapatuloy. At hanggang kailan ka. Kaya ang tanongin, para kanino tayo. So, what is the core then? Katulad na pinag-aaral natin. The core is the central part or the most important part of something. Yan pala yun. The core is the central part or the most important part of something. Pagka sa computer, yan yung central power unit, yung CPU, na siyang nagiging heart and brain ng computer. Ano to? Sa atin, the core is the central part of the most important part of something. Alam niyo kung sa atin, kung ito itutukoy, ito yung ating marks. Tama? So in a person's mind, the heart is the core of our being, spiritually, physically, and morally. Ang ating mga puso. Bakit? Kung pwedeng brain dead ka, pero hanggang tumitibok ang puso mo, may pag-asa. So, mga medical lang yung mga makakaunawa sa akin ito. Tama? Sino sabi, brain dead ka, pero yung puso tumitibok pa rin.
Nangyayari po yan. Hindi pa rin nila give up yung mayroon pa rin pag-asa. So, kaya natin nasabi na the core, yung pinaka-central part o most important part sa atin as a person's life is yung puso natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, tingnan po, above all else, your joy. For the issues of life, everything you do flows from it. Diyan nag-flow lahat. Tama? Kaya kapag ang galing ng Lord, nilagyan ka ng filter, yung mind mo. Lahat ng nakikita mo, sasalain mo na yun bago makapunta sa puso. Kapag hindi nasala ng maigi, kumari, pinarinig ka, lahat yan sa 5 senses sa labas. Sabi nga yung 5 senses, di ba? Ano yung 5 senses? Sight, smell, taste, smell, and touch. Di ba, no? Yun. Touch, sight, smell, feeling, and yung taste. Mayroon palang pang-anim. Pag pinagsama-sama mo yun, na yung pang-anim hindi kadalasan ginagamit. Ang ginagamit kadalasan ito, yung taste. Yan. Alam niyo yung pang-anim na hindi kadalasan nagagamit? Yun, common sense. Kaya hindi lahat ng nakikita mo, isusumbong mo sa puso mo. Hindi lahat ng narinig mo, isusumbong mo sa puso mo. Ngayon, sabihin sa inyo, gamitin mo naman ang common sense mo. Di ba? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon eh. Word of God, even the guidance of the Holy Spirit, at pag sinamahan mo ng common sense mo. Hindi lahat. Kasi kung nakita mo na ganito, nilagay mo sa puso mo, magagalit. Narinig mo, ililagay mo kagad sa puso mo, magagalit. Di ba? Na natikman mo, magreklamo ka. Subukan mo ganito. Pagka hindi mo na-prayer ng common sense, binigyan ka ng pagkain ng kaaway mo o ng kapitbahay mo, talagang perfect. Kaya ano yung pagkain na binigay mo, alat? Sasabihin mo ba sa kanya na maalat? Or gagamitin mo yung common sense? Di ba? Pero kadalasan, ginagamit natin yung 5 senses. Kadalasan, tayo yung gusto pagpalain pero nagko-complain. Ano sabi ng Lord? Consider your joy when you face trials of many kinds. Pero bakit kapag ka-challenges and trials, nagko-complain ka, hindi ka na. You're not considering the future. Amen yun? Does that make sense? Di ba? Kaya, mami naman natin, yung sinasabi ng Lord, above all else, guard your heart for the issues of life flows from it. At wala kang exempted to. Lahat tayo dahil sa ulog. Pero at least sa dagdagan, napaalalahanan tayo naman. So kapag dumarang ka doon na gusto mo nang magalit dahil sa nakita, dahil sa narinig mo, ano yung gagamitin? Sabi niya, common sense. Alam niyo, madali lang yun kasi na sense is common. Nandiyan na yan eh. Kaya, lalo na sa Panginoon tayo, nagiging sense is common. Amen po? Kasi nandun na tayo sa nagbibigay ng promises. Hindi na tayo kailangan turuan ng tama ba yan, mali ba yan? Naniniwala ka doon? Tama? Hindi na tayo kailangan turuan kung ano yung dapat gawin. Kasi sabi ko sa inyo, ibig sa akin pala may common sense na tayo. Hindi ka na may nakasulat dyan, bawal tumawin. Nakita mo, hindi ka pwede pagtawin. So, kung nagkasulat, bawal tumawin, may namatay. At tumawin, bawal umihi, naiihi pa yun. No parking, yung iba lang no parking na lang. Paano pa talaga doon? Ano yung ginagamit ng 5 senses lang? Hindi yung iba. Pero sabi ko ako, hindi yung kadalasan hindi nagagamit. Pero sa ngayon sa atin na nasa pamilya, gamitin natin yun kasi nga, guard your. Bakit? For the issues of life. Kapag hindi natin ginamitan ng common sense, hindi natin nag-uwan dyan natin. So, doon pa lang umiiral yung pag-unawa. Doon pa lang umiiral yung bakit. Kaya dito natin sinasabi, dito natin binababa yung sinasabi sa atin ng Lord. Sa lahat ng pagkakataon, lagi mong isipin ito. Okay ba yun? Sa lahat ng pagkakataon, lagi mong isipin ito. O ngayon, after ng 5 senses mo, pag-anahin mo yung common sense. Nag-reward yan ba ang puso?
Magagawa dyan. Malaki na pinagbago. Amen? Hindi na basta-basta ikaw nag-react pagka narinig ka, galit ka, talagang narinig mo, hindi mo na inunawa. Galit ka na eh, tama? Di ba, no? Kadalasan natin tayo sa mga ganun, kapag sinigawan tayo, ano yung ibinabat natin? Sisigawan din natin. Kapag mabilis, mawalan tayo ng passage. But learn to how to pause and apply that common sense. So, bro, common sense pa lang nagtulong. And I do believe common sense comes from the Lord. Even common sense galing sa Lord. Wisdom, knowledge, and understanding of common sense. Amen? So, sabi ko ng pangatlo, core values then are the most important values or virtues way as a disciple standing over to have. Ito daw po yung core values daw po yung dapat natin nasahin o dapat meron tayo. Amen? Pang-apat, Christians should all transcend to the level of becoming disciples of the Lord Christ Jesus. So, dapat pala tayo po na i-develop. Dapat pala tayo po ito. Amen? So, sabi ko, Christians should all transcend to the level of becoming disciples of the Lord Christ Jesus. And the only way to do that is by developing the core values. Alam niyo po kung bakit binigyan ko ng diin yung sense? Kasi kapag kailangan, minsan, alam niyo po, nadadaig tayo ng magulong ng Diyan. Nadadaig tayo kung ang katawan natin mayroong manggagamot, then that is our immune system. Even sa mind natin, how to guard our mind, mayroon din yung nilagyan ng Lord ng filter, and that is the common sense. Hindi na. May pinagdaanan to dahil sa nakita natin dito. Kailangan mo pa i-counsel yan. Para lang matanggal yun. Pero, kung gagamitin na natin yung sinasabi, hindi na kailangan. Wala na sabi. Ito na isip. Diba? Nakuha niyo yung ito. But it takes, ito nga yun, Christian should all transcend to the level of becoming disciples of the Lord. It takes maturity. It takes strong. And the only way to do that is by developing the core values of the self. Sino din yung gusto kong mag-grow? Sino din yung gusto kong mag-develop? Gusto kong mag-mature? Yan po yun. So, kailangan iyakapin yung core values of disciples. So, number one, mabilis lang po. Core values of true disciples of the Lord Christ Jesus. Number one, pakibasa po. I am a disciple. Praise God. In John 8:31, then Jesus said to those Jews who believe, if you abide in my word, you are my disciples. So, yun po pala yung kauna-unahan. Hindi na para ipakita natin sa mundo na we are disciples. Even sa yung mismo sarili. It's between you and the Lord. How can I say I am a good disciple? So, kauna-unahan, abiding His word. Bakit? Kailangan natin guidance. Bakit po? Alam niyo po, kahit gaano ka-bless na tao, ang pinakasakit niyan, mabilis na malino. Binilis ka kahapon, binilis ka nakaraang linggo, binilis ka, pero kung napasagin sa mali na bagay, alam, pakiramdam mo, kalunan ka naman, pakiramdam mo, you are neglected, you are exhausted, disappointed, pressured, nawala na yung na-bless ka naman. Tama? Kaya dito, kapag ka nag-abide ka na sa salita ng Panginoon, nag-devotion ka, pinapaalalahan ka ng Panginoon, tinuturuan ka niya. Nagkakaroon kayo ng ibang tinatawag na communion. So doon na napapaalalahanan ka, natuturuan ka ulit na huwag gano'n. Tapos i-apply mo applications. Amen? Doon tayo napapaalalahanan. Kaya nga, sabi nga po, ang sakit sa taong mabilis makalimot, paalam. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, bless ka din. Sino dito naniniwala na bless na yung katabi mo? Diba? Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, hindi kalaban eh. Kapag hindi natin ginamitan yung sinasabi natin na yun, napupulit, nakukura mo na yung isip natin. Ngayon, hindi makapagpatuloy yung tao dahil blessed na, kinura ulit. Blessed na Lord, i-encourage ulit siya ni Pastor, i-encourage ulit siya na papag-pray ulit siya, i-minister ulit siya, pero alam mo sa atin, bukas susunod ka. At may ginawa mong panadol ng minister. You know, pray, believe, and counseling.
Tingin mo, hindi naman na tayo pero disciple nga tayo eh. Sabi mo sa akin, why na? Ang true disciple! True disciple na sundalo, hindi pa rin. O ka na sundalo. Ang hirap. Hindi ko rin. Ayaw ng buhay. Oh, narinig lang along the way. Di ba, isipin niyo mga sundalo. Nakakatawa. Pero mga minamahal, sabi nga po ng Lord, hindi na po magalpi, magpakatagal na tayo. Really, ganyan na lang sa isip. Natouch mo siya. Baka nyo? Di ba? Okay, so itabi naman yun. Sira ka naman. Ang hirap ba? Sila natin kasi. Ganti mo nasipin niyo po eh. Mga minamahal, kapag hindi na nag-deliver ang ating isipan, hindi na review. Kahit saan katumingin meron eh. Kahit saan katumingin meron pa. Kahit saan katumingin meron kang complaint. Pero ang tao na, yun na sinasabi ng Lord, binabago, pinapalaya ng Panginoon through yung natatanggap yung katotohanan and the truth will set them free. Ang nakikita niya na, ibig na yung negative, nakikita niya yung kabutihan, yung tinuturo ng Lord sa kanya. Diba? Walang pagkain. Ano ba yan? Wala nang pagkain. Hindi, alam tinuturo sa ng Lord. Tinuturo ako ng Lord. Sick. Kaya hindi man, kung maunawaan mo, hindi accepted sa Lord yung hindi makakapag-church, hindi makakadalo dahil walang mga sakit. Hindi accepted yung ako niya. Dapat mo na sa hindi ito. Di ba? Baka ibalik ka ng Lord sa dating naglalakad ng mga disciple niya. Hindi sabi mo, yung nandito ko nito lang siya. Di ba? Isipin niyo po mami naman. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi pa nga tayo lagi pagtunggali sa kasalanan ng pagkain ng tubig. Di ba, no? Sasabihin sa inyo, big-stop pa tayo eh. Tama? Tabi mo, magpakatagal tayo. Amen? Amen po? So, our text gives us a definite key to becoming a disciple indeed, or a true disciple of the Lord Christ Jesus, that is abiding in His word. Our translation says continuing in His word. So when the Lord Jesus tells us to abide in my word, we are to be steadfast, immovable, and without compromise to the words of His word. In other words, be consistent. Be consistent sa ginagawa mo. And yung salita consistent, talagang challenging po yan. Kaya sabi nga, hanggang kailan ka magpapatuloy? Hanggang kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Kaya nga, the testing of your faith is not how great or how big your faith is. The testing of your faith is how long will you keep on believing. Nandiyan ka ngayon. Sasabihin din mo niyo, ilang araw lang kaya ito, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon kaya ito. Abot kaya ito ng 3 taon, ng 2 taon. Yun ang mga test. Gusto ko kayong dalhin sa tunay na buhay. Nakapagkawala niya ka ng napapala kapag hindi ka na nararamdaman mo na naranasan na ikaw yung pinagpapala, magpapatuloy ka ba? Ba't puro pagsubok ka lang ito? Di pa ka tayo challenge eh. Napakasarap pa nga ng buhay natin eh. Di ba? Napakasarap pa ng buhay natin. So, abide in my word, we have to be steadfast, immovable, and without compromise. Kung gusto natin na makasama sa rapture, kung gusto natin na makasama sa Panginoon, doon sa buo. Kasi sinasabi niya yung grand faith. We need to grow. We need to be mature. Abide in my word, we have to be steadfast. Wala akong nakita na makapasok sa langit ng complaint yung
murmuring, or di ba lahat yung glorious church, glorious, sinabi mo talagang matitibay, talagang armies of God, di ba? Kapag sinabi armies of God, yung mga negativity, demonic spirits, yun yung umalis kapag dumadaan. Yun. Kaya lumalabas yung umalis nila. Glorious church na eh. Kita lang kaaway, kita rin yung liwanag, yung fire. Pero kapag napapalitan ka ng mga ordinance, nawawala yung fire na yun, nawawala yung ilaw na yun. Kaya sabi, pero ulit ako, na-encourage ulit ako. Lumakas ulit yung tama na. Kaya huwag yung kahiyan na mawawala yung opinion. Pag nawala yung opinion, ordinary dito lang makikita. From the cross to the grave, to the resurrection, then finally the Great Commission. Therefore, disciples was the last of God's commandments. Yes, maraming utos ang Panginoon. Pero kung hindi mo sinusunod yung Great Commission, wala rin. Kasi lahat na yun, pupunta doon sa, parang ganito. Sino dito yung, of course, lahat ng tayo, di ba? May papa tayo, may tatay. Then, yung mga sinabi sa'yo ng papa mo ng bata ka, naalala mo. Pero yung huling, kung meron kayong pag-uusap ng papa mo bago siya tayo. Ano yung mas naaalala? Yung huli niyang sinabi o yung mga sinabi niya? Di ba? Yung huli niyang kapiling. Ama po, ganun din sa Panginoon. Si Lord maraming katawan. Pero nung tumaas siya bago siya mapunta sa langit, sabi niya, all authority is given. Therefore, go disciples of the Father and teaching them to observe or to obey all things that I am. Kahit gano'n makalalim sa salita ng Diyos, kung hindi ka naman nag-iisip, wala. Okay ba yan? Kahit gano'n karunong, gano'n kagaling, gano'n kayaman, gano'n karunong. Kung hindi ka naman nagiging pagpapalagdalo yan, makapag-akay ka ng Diyos, wala dito. Kung baga parang sa business dito sa networking, it's all about money. Tama? Pero sa Panginoon, ang business ng Lord, it's all about souls. Kaya tayo tignan mo tinuturuan tayo. Alam mo ba na tinuturuan tayo ngayon? The Lord seeking us, hindi para sa ating body at para sa ating spirit. Ang kinakausap mo yung soul natin. Yung soul na may kakailang mag-desisyon, yung soul na may kakailang mag-commit, yung soul na may kakailang yung willingness. Amen? So, sabi ko, so you and I are involved in this to consummate the task of redemption through discipleship. Aren't you glad and excited that you are part of God's grand plan? Diba? Isipin nyo naman po ito, most people are not aware of the nature of the biblical language from creation to redemption. Many of you may hear this for the first time and it may surprise you to listen to it carefully. All the Bible accounts is God's initiative to bring redemption to His beautiful, perfect creation that was messed up by sin and the consequent curses that followed. Napakaganda na ng Lord, kaya ako naniniwala ko wala pang mas mabuti natin. Pero dahil sa pagkakasala, doon mo parang yung isip at puso ng tao. At some point, mayroong pinagalingan at some point, maraming hit ka. At some point, excellence. At some point, saktan. At some point, feel unwanted, feel unloved. At some point, disappointed. Doon ngayon nakapasok yung sin na nagkasala. Kaya, di ba sabi ng Lord, normal yung magalit ka, okay lang yung magalit ka, pero huwag ka pagkas. Wala naman ng Lord. Normal yan, even nga ang Panginoon nagalit. Ang galit niya, kapag pumunta tayo doon sa galit niya, dadalit tayo doon sa situation na nagalit siya, baka magtakbuhan tayo. Kasi pinagkataon din na may sagot. Pinagkakapit niya ng kung ano naman eh, pinabot ka doon. Jesus, pinabot ko. Di ba? Kaya sinasanay ko na sa inyo na may nag-review po, Pastor. Kasi napagkasunod pa nag-review sa inyo. Kaya ng Lord na pabukayan yung lupa, kaya ka ng lupa. Kaya ng Lord na patamakan. Ikaw lang tamaan sa kanya, ikaw lang tamaan. Parang may nagmalaki, may nagyabang. Nag-preach ba siya? Nag-share ng Word of God doon sa isang remote barrio na parang nag-missionary. Kaya kung sobrang niya, mayroong hidden agenda pa. Ang sinasabi niya, yung ginagawa daw niya is
galing na sa kanya. Ibig sabihin namin niya yung glory. Ang sabi niya, kung hindi talaga kinakalugan ng Diyos na ang ginagawa ko ngayon, magawa siya ng tara, ano nangyari? Yung malaking kulit, yung malaking billboard sa likod niya, tumaw. Nagagaling siya. So isipin mo, kaya ng Panginoon na i-correct tayo niya. About 4,000 years of recorded history from Adam to Noah, and from Noah to Abraham, up until the 12 tribes of Israel came to the reign of kings in Judah. Then from the tribe of Judah came many, from whom the eternal God was incarnate and become human in the person of Jesus Christ. Alam niyo, pinabot? 4,000 years. 4,000 years bago po dumating yung Messiah natin, tagapagligtas. Ganon. Nilikha ng Diyos yung earth, langit at lupa, din nilagay yung garden of Eden nila, yung pangangailangan, din nilikha yung tao, si Eva at Adan. Kung nilikha yung tao, kung sabi ng Lord, huwag nyo lang kakainin ito, inutusan. Huwag nyo lang kakainin itong prutas na nagbibigay ng bunga ng about to, nagbibigay kaalaman about good and evil. So, pag sinabi na ng Panginoon yun, dumating na ngayon yung kalaban. O in other words, serpent and Satan. Ganito po yan. Application po, kapag nagamit ka ng salita ng Diyos, talagang tumarating kita. Kapag nakakatanggap ka ng mga revelation sa Panginoon, doon dumarating yung accusers. Doon dumarating kayo. Pagkatapos nyo ngayon, rest assured, babatil kayo bukas, mamaya. Hanggang na yun. Ibig na yun. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos, bumabatil na kayo na yun. Kasi yun yung gawa ng Diablo. Sabi ng Diablo, paano kayo yung mundo ba? Di ba? So, noong nangyari nila na nagkasala si Eva at Adan dahil kinain yung prutas sa pinagbabawal, ano nangyari? Nakapasok yung sin. Ngayon, ang sabi ngayon ni Satan, nakuha niya na daw yung authority dahil siya na yung lumamahalas. Dahil sa kasalanan ng Diyos. Kasi ang mapangyari ni Satan, yung kasalanan. So, ito na. Hanggang sa nagplano ngayon ng Panginoon. Nagplano sila, nagplano paano maliligtas. Pero beforehand, alam na ng Panginoon na mangyayari. Because He's the sovereign. So, ganito nangyari. Nagplano sila. Namili ng mga tao hanggang sa ipapanganak si Jesus. Kaya nandun pagka nagbasa ka ng mansion, di ba may line di ba? Kung saan yung galing, bakit nandun yun? Kasi nga, yung sinasabi ko sa inyo para matunan nyo na ang ginawa ng Lord, dumaan siya sa proseso. Hindi po pwedeng ang spirit biglang magkatawang tao. Kailangan dumaan sa proseso nito. Earthly world. Bakit? Ang mga spirit, alien sila dito sa physical world. Kailangan nila muna magkatawang tao para makapaliran dito sa mundo. Parang ikaw, you are spirit. Ngayon, para makapaliran dito, binigyan ka ng katawan. Tapigin mo yung matabi mo, you are spirit. Binigyan ka ng katawan. Amen? Pero tayo ngayon, sabi nga, kapag na-born again ka in spirit, nagko-commune na kapag commune ka na sa Espiritu ng Diyos. Nararanasan mo na ngayon yung Holy Spirit. Nararanasan mo rin the Spirit of God. Because buhay na ulit yung Spirit. Yun yung namatay ng kinain. Yung bunga na nagbigay kaalaman about good and evil sapagkat ang kasalanan ang kaberda ng sarili. Diba? Even noon pa man, ngayon talagang consequences. Kapag nagkakasala tayo, namamatay na puputol yung communion natin sa Lord. Kaya sabi ng Lord, hindi siya bingi, hindi siya, kaya na yung kasalanan mo naghihiwalay sa iyo. Isaiah 59 verse. Diba po? Kaya, nasabi ko dito, then from the tribe of Judah came Mary, and from whom the eternal God was incarnate and became human in the person of Jesus Christ. Just imagine how long and painstaking process to bring the Messiah into the world. Just imagine the difficult life Jesus Christ went through from his youth in order to keep himself from sin, to preserve his holy blood for the final sacrifice of the cross for you, for me, and the whole humanity. Alam niyo yung pagsasakripisyo ng Panginoon Jesus para lang iligtas tayo? Naku mo yun? Alam niyo yung pagsasakripisyo ng Panginoon, yung paano siya nabuhay? Alam niyo ba, in the book of Isaiah, ano yung kinakain ng Panginoon Jesus? Ang kinakain niya lang yung yogurt and honey. Nung bata siya. Alam niyo bakit? Kasi alam niya yung purpose niya eh. Na one day, I will take up the cross, akit lang sa mundo. Subukan mo kung hindi mo ingatan sa sarili mo paano makapaglingkod sa Diyos.
Paano ka makapag-policies? Kung puro ka soft drinks, puro ka fast food, puro ka ganito. Baka kunting lakad lang, ingat na. Baka kunting ano lang, wala na. Si Lord kasi alam niya yung purpose niya eh. Kailangan niya buhatin ang cross. Kaya kung hindi niya ingatan ang katawan niya, isipin niyo po ito. Ibig yung katawan niya, yung physical body niya, ingatan niya. Yung spiritual niya, ingatan din niya po. Yung wisdom, lahat na meron siya, ingatan niya dahil meron siyang purpose. Kaya ang tao na may purpose, nag-iingat, meron disiplina. Tama? Ang tao na may purpose, may disiplina. Kaya nga, disciple comes from the Lord. Nagiging maingat po tayo. Hindi natin inahayaan na makurap ang ating isipan, yung mga bagay na walang kapuluhan. Kasi nga, alam natin, ang goal natin gagamitin. So, kaya nga yun, from the cross to the grave, the resurrection, then finally, the Great Commission there for disciples was the last commandments. So you are involved in this consummate the task of redemption through disciples. Kaya, ang pangalawa naman po natin, core values of true disciples of the Lord's strength. Number 2, I am caused by the vision. Ang sabi ng Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Pag tinanong kayo ngayon, what is your vision? In other words, what is your goal? Ano ba yung goal? Bakit ka nagpupunta sa church? Para lang ba ma-bless? Or para ano? Diba? What? Where there's no vision, the people perish. Ano ba yung vision? Ano ba yung... In other words, yung vision is the revelation. Ang vision po natin is nagmula, of course, sa ating Panginoon. Kasi nga, what is the vision of our Lord? World, conquest, or redemption of God's creation. Kaya nga tayo may mga winning souls, groups, tama? Para mag-win ng souls. Therefore, that is yung vision ng Panginoon. Wala tayong ibang vision kundi ang vision ng Panginoon. Yung vision na yun, kapag ka naunawaan mo, nilalagay ng Diyos sa puso mo. Kaya bawat mga kasama mo, hanggang maaari, gusto mong isama sa lumain, gusto mong isama, at kung yun lamang yun sa mga hindi pa mature din ako. Pero yung mga mature na, ikaw na mismo ang lumalapit sa kanila. Ikaw na mismo ang gawain, kumbaga. Hindi mo na kailangan isama sa share group, hindi mo na kailangan isama sa church. Ikaw na mismo nagkakaroon na ng gawain kung saan ka mo na. Nag-share ka ng Word of God. Gawain niyo yun. Tama po? Tama yun po yun. So, Word conquest or redemption of God's creation. Kaya nga sabi, nanggaling po yung sa John chapter 3:16. Ang sabi niya po, for God so loved the world. Amen? That He gave His one and only Son. That whoever believes in Him shall not perish but have everlasting. So what is the vision of our God, of our Lord Jesus Christ? It is world. Saan ka man dalhin? Sabi ka mo, hindi naman mahirap mag-disciple. Bigyan mo kayo ng example. Kung nasaan ka ngayon, trabaho, nation, yung mga nilalapit sa iyo, hindi yung pinapansin. Hindi na mahirap, tama. Yung Lord, hindi ko po alam kung sino yung disciple ko, nandiyan na nga sa paligid mo eh. Tama yun. Kaya nga, hindi aksidente na nandun. Ako, hindi aksidente na dinala tayo ng Lord. Dito sa Qatar. Sino dito yung, sa Pilipinas, hindi ka makahuli ng Lord. Pero dito ka palang naging Christian, naging disciple. Kailangan pa masakay sa aeroplano. Promise. So, ganito po yun. Parang ikaw ito. Pag sinabing caught by the fish. Yan. I am caught by the fish. Ikaw ito. Pagkumalik, ito yung vision. Ganito ha. Ikaw pala ito. Tapos, nasa po ka ng vision. Di ba? Hindi po ganun. Hindi ikaw ang nasa po ng vision. Kundi, balik tayo natin. Ito ang vision. Ito yung, ito ikaw, hindi, paano ba yun? Ito yung vision, ikaw ito. Hindi ikaw yung nakasa po ng vision. Alam niyo bakit? Hindi ito yung vision. Kumari, pinig sa'yo.
I caught the vision. Hindi mo nasapo ang vision. Alam mo bakit? Kasi kapag ikaw ang makasapo ng vision, one day kapag kami pinagdaanan ka, mabilis mong nabibitaw. Kaya yung mga tao na caught by the vision, pansamantala lang yun, masaya. Pagkas ng gawain, masaya. Yes, I'm blessed. Pero all of a sudden, wala na. Pagtungtong na ng ibang araw, wala na. Busy na sa masyado yung isip sa mga ibang walang kapuluhan. Yung mga hindi na about doon sa vision. Kapit ka lang magbitawan. Ganito po yun. Ikaw ito, ang vision, ang nakasaksa. Kaya kahit saan ka man mapunta, dala-dala mo. Dahil ang vision, kaya pag sinabi mo, I am caught by the vision. Yun po yun. Kaya ngayon maunawaan mo, are you caught by the vision or are you caught the vision? Di ba? Kaya kapag sinasabi po natin na yung tao, kapag ang tao, kapag normal days na, wala na sa piling. Hindi mo na mag-vision. Hindi na nagmamahal. Kasi nga, sila yung sumasapot. Hindi sila ang dapat. Hindi, ibig sabihin ko, sila ang dapat masapot. Kaya dito aral natin, paano tayo masasapot ng vision? In other words, paano mag-internalize yung vision sa atin? Ganito po. It is the godliest and most noble cause there is. Without this most important undertaking, it would be difficult to bring or gather people together or to unite different people all together. Kaya nga, kapag tayo Christian, tapos hindi ka caught by the vision, ang meron lang sa religion. Kaya ang religion, meron division. Kapag, sige, let's touch it. Kapag iglesia ka at kapag JL ka, magkalaban. Kapag dating daan o ganito, magkalaban yun. Kapag Jesus, Pentecost, Baptist, magkakalaban. In other words, mayroong wall na nagsaseparate sa kanila. Pero kapag ang bawat sa atin na caught by the vision, yung vision na yun will gather us together and unite us all together. Parang kami, ako, from Catholic, si Pastor Sherwin, si Pastor June, Pentecost. Then, all of a sudden, yun na, nagtutuloy-tuloy na. Basta, meron sa inyo, natindahan, meron sa inyo, iglesia, nag-start iglesia, meron sa inyo, ganito. So, ngayon, pinagsama-sama tayo, bakit? Pinagsama-sama tayo ng vision. Kaya ang vision na nagiging direction. If there's a vision, there's a direction. Kapag ka naman, pero pagka kasi, ito yung vision mo, ito yung vision ito, ito yung vision nyo, at tawag na doon, direction. In other words, vision. Tama yun? Mas mahirap kung mas marami. Yung gulo-gulo. Kaya nga, vision na. Ang vision ng Panginoon. Yung vision ko, vision ng Lord. Amen? We should have an understanding of Christ's mission in living this heavenly throne behind it began man. That consuming passion of our Lord is to die on the cross for the redemption of mankind. Only through this atoning sacrifice that the vision of Paul gets to be accomplished. Kaya ang sabi po ng Panginoon in John chapter 12 verse 32. And I, as the Lord Jesus, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Nangyari. Di ba? Kapag daw po naitaas ng Panginoong Jesus sa cross, He will draw all men. Kaya tayo, yung sa finished work ng cross, finished work ni Lord Jesus sa cross, yun yung nagtulak sa atin. Bakit alam niyo po? Di ba sabi niya, BC grace. Yung grasya po ng Diyos na nagyayakap, tumatanggap sa atin. Yun yung nagbibigay sa atin ng yung pang-unawaan, yung unity na natuto tayo mag-. Kaya sabi naman, di ba, nasabi sa Bible verse in the book of John, we know how to love because He first loves us. Kaya ang tunay na disciple ng Lord, pangunong at natutulong. At ang natutulong magmahal, iwasan natin magsalita ng masama sa ating kapwa. Tama? Iniiwasan natin ang manira. O pwede yung may criticism. May criticism na nagsisira, may criticism naman for development. Ang criticism na naninira yung walang para bang sa pananalita mo, walang pag-asa. Sirang-sira na kagad yung cause. Tama? Pero yung criticism naman for development yung ganito. Yung bang nagluto siya, alam mo, para hindi masarap yung luto. Criticism yun. Pero for development, ganito. Pero dagdagan ng kunting ganito. Dagdagan mo, bawasan mo ng konting asin. Lagyan mo ng konting ganyan, garlic powder. So, ang criticism mo, have to turn into development.
Kaya ngayon, sige, okay lang mag-criticize ka, pero make it sure for the better. Kasi ang tao, mahuhuli mo yung tao, nag-criticize, pero for distraction. Eh, hindi naman yun yung balong. Kaya nga, ang inaaral natin, how to be a true disciple. In other words, sa lahat ng sitwasyon, mas pinipili mo pinagsusika mo yung vision na tumatali sa kanya, magiging galing yan pa rin. Na masagal. Amen? So, we cannot be caught by the vision by just attending the church. We cannot be caught by the vision by just attending the church. Hindi ka makakot ng vision by just attending the church. We need to be immersed in compassion for the lost people of this world. Hanggang sa ganun makasanayan mo, magiging daily lifestyle. Tama? So, sabi niya po, without compassion, many would perish in hell and they would be the very people you care about. Di ba? Hirap na kapag tayo lang sa sarili natin, parang wala tayong ginagawa na tayo lang yung nabibless. Pero hindi mo pa alam na maraming mahal mo sa buhay ang nahuhulog mo. Dinidisciple ng hindi mo yun, dinidisciple ng tao. Kailan mo yung nakakapaan? Kailan mo sila i-message o kailan mo gagawa ng group para masira? Kailan? Kapag kadaling siya. Kasi nakikita ko madali lang ipasulat sa whiteboard pag-pray mo siya dito for deliverance, salvation, for healing. Kapag kahuli yan. Tama? Kaya sabi ko, nagiging complacent na Christians. Tama po? Kaya ngayon, tinuturuan tayo ng Lord na kailan mo hapon. Kailan mo gagawin? Madali lang yun eh. Madali lang, iyak-iyak natin. Di ba pasulot ka po si ganito for deliverance lang. Pag lahat ng kategori, natin yung pangalan ng parang sa pamilya mo. Buong pamilya po namin. Patingin mo. Papaabutin mo ba ba sa'yo? O pwede mo naman palang gawalang parang. O pwede naman palang share natin ngayon. O pwede mo naman ngayon palang pinag-pipring na. O pwede mo palang sinishare niyo para hindi lumabot sa ganun. Tama po? Amen? Kaya sabi po, as a true disciple, kailangan may tayong gagawin. Yung gagawin natin hindi lang para pang sarili natin. Tinatanggal tayo ng Lord doon yung mga mata natin natin sa atin. Kundi, tinuturuan tayo na tingnan natin yung nasa paligid. Yun, nagiging caught by the vision ka na. Sabi na po, without compassion, many would perish in hell and they would be the very people you care about. Being the heartbeat of God, understanding the reality of hell and the ultimate lake of fire, awaiting everyone's freedom. Pray mo, pag may pagkakataon, message mo, sinishare natin yung word of God, kagawa ka ng group chat, ayun, pagka nag-devotion ka, yung mga remasay ng word mo, sinishare mo doon, pinababa mo sa kanila. Blessed, victorious day po. Message from the Lord. Unti-unti mo ganun ba? So, nag-encourage sila na makapagpalit sila ng word of God. Sasabihin sa inyo, do not underestimate the power of suffering. Akala mo walang nangyayari sa prayers. But one thing, sabi nga po, hanggang may langit at lupa, hanggang pinagtatanim yun. So, meron yun. Ako naniniwala ko na tayong buwan ng mananalig. Amen? So, by the word conquest, for vision for Lord Jesus Christ, we will help people find their way back. So, yung mga tao na caught by the vision, pasalamat po tayo dahil sa tinamit sila ng Lord na madala tayo. At tayo ngayon, naranasan natin we are blessed. Pero hindi doon matatapos na blessed lang tayo. Magiging channel of blessing. Amen? We help people find their way back to God, help them start up their new life in Christ. Hindi lamang daw po nagbibig. Tinuturuan din tayo ng Lord how to consolidate. Sino dito yung hindi ka na nagbibig, marunong ka na mag-consolidate. Kasi nga-disciple ka eh. Tama? Tama, kung hindi ka na nagbibig, hindi ka na, tara. Mag-iblis ka kung tara siya, pastor tara, nandun siya. Tanggalin, dati, meron pa rin sabi, magbubuo tayo ng tawag, prayer, warrior. Pero alam nyo, hindi ako sampalatayan sa ganun eh. Dahil ang kalooban ng Lord, lahat tayo mag-pray. Hindi lang ba isang grupo na mag-pray? Nagaya niyo? Magbuo tayo ng evangelist. Sila lang mag-pray, hindi lang tayo mag-pray.
Ako niyo yun? Magbubuo tayo ng group ng... Hindi. So sabi nga po, you are not an attendee, you are part of it. Hindi ka attendee. Part ka ng team. Part ka ng solution. At hindi ka rin part ng problem. You are part of the solution. Help them start up their new life in Christ, help them understand their purpose, and help them engage in the mission of our Lord and Savior. So, therefore, training and equipping ourselves are crucial in accomplishing this mission. Kaya sabi, in order for us to be caught by the mission, kailangan natin mag-train at mag-fight. Okay? So, having a ministry is not enough just for the sake of having a ministry. But the primary ministry of winning souls for Christ and making them His disciples. This is what our Lord Jesus would have us. Diba? Yan po yun eh. Hindi lamang po tayo part ng ministry, hindi lang isama sa anumang ministry na nais natin. Kundi tayo mismo nila. One day, kung hindi natin ito seryosohin, one day, kung hindi na mga kailangan, huwag na huwag tanggihan ka ni Pastor, ikaw na ang tututulong. Kaya ang mahalaga mag-equip pa rin sa lahat ng pinupuntahan mo, ikaw ang natututunan. At nang sa ganun, ikaw na mismo magamit, hindi ka lang paligid mo tatawag. Ako yun. Kaya kami naman, sabi ko nga po, this is a serious matter kasi it's a matter of life and death sa paligid natin. It's a matter of life and death sa mga natin sa buhay. One day, ayoko marinig ng umiyak agad sa buhay yung mahal sa buhay. Di ba? Kasi nga, di natin siniseryoso yung isang ito. So, number 3, I am committed to self. So, in the book of Acts chapter 2, verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching or doctrine, and to fellowship, to the breaking of bread, and in prayers. Praise God. Salamat sa Panginoon. So, when we say they devoted, they continue themselves to the apostles' teaching. At ako naniniwala kapag tayo po ay patuloy na tinuturuan, mayroon tayong natututunan. Amen? Di ba? Kung kapag nagpapatuloy tayo sa pag-aaral ng mga apostles, sa mga katuruan na binababa sa atin ng Panginoon, ako naniniwala ko mayroon tayong natututunan. Naniniwala ko our lives are never been the same. Hindi ako naniniwala na patuloy tayo natututo pero hindi tayo mabago. There's no such thing. Pero kung mayroon man, isa lang ibig sabihin nun. You're not fully submitted to your Lord. Mayroon pa mga area ng buhay mo na gusto ikaw makahalin pa sa yun lang. But the moment, Lord, ikaw na magpakalan, ikaw lang. Tuturuan ka ng Panginoon. The Lord will deliver you from your enemy, not to your friend. Diba? Kaya a weekly gathering together in a cell group is necessary to sustain your spiritual growth and maturity. Yan, kaya sino dito may mga cell group na? Yan po yun, yung nagkakaroon tayo. In cell group po kasi mayroon tayong 4 na kalakasan na natanggap. Yung strengthening, support, family, and yung encouragement. Doon tayo napapalakas. Diba? So, kaya po sa cell group, doon pa lang napapaalalahanan tayo na nakakaiwas tayo sa pag-isip. Tumakay na lang naisip mo, di ba? Kapag wala ka sa gawain ng Lord, doon ka na-atake ng Lord. Doon ka madalas nililis. Pero kapag tayo sa sarili mo na sa gawain ng Lord, di ba, naiiwasan mag-browse sa social media, mag-lagay kung ano naman, mag-isip mo masama, makapagkita ng mundo, doon ka tinuturuan. Hindi. Salamat po sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, magkakasala tayo, pero ang isaya ko, huwag na huwag ka nalis. Kasi kapag gano'n kayo na isa kahit hindi mo nilingin. Hindi mo alam na ang pag-attend mo sa gawain ng Lord o pag-attend mo sa cellphone, hindi yun para sa Lord eh. Gusto ko sabihin sa inyo na pag-attend mo sa gawain, pag-attend mo sa cell groups, pag-attend mo sa gawain ng Diyos, hindi yun para sa Diyos. Actually, para yun sa iyo. Kung siseryosohin mo lang, pagbabago ka ng Diyos sa gawain ng Panginoon,
para sa Diyos. Sino dito yung marami na reaction sa Diyos? Hindi. Napakasarap na magiging gagawin ka ng answered prayers pa. Hindi yung ito yung hirap yan, no? Tama? Napakasarap yung ikaw yung nananalangin hindi mo yung tama po. Napakasarap po nun eh. Yung ikaw yung nag-bless, ikaw yung nakaka-bless, ikaw yung kailangan i-bless. Diba? Kasi nga, bakit po ako yung nag-bless? Kasi nga nakakulit ka, maayos yung relasyon sa Diyos. Kapag maayos yung relasyon sa Diyos, tatali. Kapag hindi ang okay, naniwala ka sa akin, you need ignorance, courage, you need to be constant, you need to be peace. Okay. Diba, no? So dito ako, we cannot expect to grow by just attending once a week during Friday. This world is too dangerous place to be. And if you would meet only once a week, you would be too weak to resist the deceitfulness and temptations of worldly living. Yan sinasabi natin. You would be too weak to resist the deceitfulness and temptations of worldly living. Madali ka pang matangay, madali kang yeah. Kaya nakakapag-uwi pa tayo ng gano'n. Sabi ko nga po, ang lahat na ginagawa natin may consequences. The self is your home. Without a self, you would be a spiritual form. In other words, para kang pinanganak. Di ba ang taong ipinanganak sa dinadala? Dinadala ba kagad sa, di ba, no? Kumbaga, hospital, paaralan, o ba? Di ba dinadala agad sa bahay? Kaya din pagka tayo na baby, tayo tinutuloy tayo baby kasi nga yung baby na yun, yung pinanganak ng muli na spirit, dinadala tayo sa bahay. And yung bahay na yun is what we call cellular flow. Kaya di ba isa kapag yan nakapag-baby ka, hindi mo kagad pinupush na dalhin sa school, hindi mo kagad dinadala sa process, dinadala mo kagad muna sa cellular. Amen? Kaya yun po yun, doon, ako po buo ng sentro. And masasabi ko po sa inyo, sa biyaya at abag ng Panginoon, malaki na po yung hindi lamang sa akin. Marami ng taong pinagpapalan dahil sa pagtali ng pagpapalan. I can boldly say that kasi nakikita ko. Nawi-witness. Ako naniniwala ako dahil sa buhay ng maraming taong pagpapalain. Pero dahil sa ginagawa ko, napuputol yung pagpapala, hindi ka nagiging gagawin ko. Naniniwala kayo? Ako naniniwala ko with all men sa sabihin. You are ordained to go in members. In other words, pinili ka ng Diyos, hindi ikaw pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa iyo. Na ikaw po yung maging daloy ang kanito sa iyo. Pero mapuputol po yung hindi mo yung mararanasan, hindi mo yung experience dahil you're not fully submitted. In other words, ikaw pa yung nasusunod sa buhay mo. Ikaw pa yung nasusunod sa sarili mo. If any of you wants to be my disciple, ang sabi mo, deny yourself. Take up your cross and follow. Doon pa lang, napakasarap na mayroong, isipin mo may mawin ka ng isa kung pamilya na naglilingkod sa Diyos. Diba, sarap? Meron kami dati na siniserve sa industrial. Ang topic ko na ibababa, na i-prepare ko ng Lord na isang overcoming family problem. Yung isa ko pala nandoon, naghiwalay sila ng kanyang asawa. Dahil ganito, nahuli niya na nangangaligay mo sa aking pabasa. Ang nakakalungkot, nasa loob sila, nasa bahay pa siya yung asawa niya. Ngayon, sa tuwing tinitignan niya, bakit palaging hinihin natin yung cellphone? Bakit palaging tinatago yung cellphone? Bakit palaging maliligo na lang, palaging dala yung cellphone? Ngayon, na-time din ng lalaki, na nung naliligo yung babae, yung cellphone sa higaan nila. Sino man yung bakulong lalaki? Ngayon, alam niyo nakita niya, nandun yung video yung sex scandal ng asawa niya. Pero, alam niyo na, may pictures na magkasama, and meron sex. Napakahirap sa isang asawa na pinapanood yung sex scandal ng tao. Hindi lang siya makapagwala doon dahil nandun siya sa sariling bahay ng pamilya doon. Paano? Kasi, siyempre, alam na. Buti ginamit niya yung common sense niya. Hindi siya nagpadala ng galit. Hindi, tumamatay na siya doon. Siyempre, kahit gaano kasama yung ginawa ng babae, siyempre yung mga chewin-chewin doon. Siya ba nito babalikan, di ba?
Kaya yung isip niya, malapit na siya eh. Ilang araw na lang, babalik ko siya dito sa Qatar. So, ano niya, ganito. Ang isip niya, pagbalik niya dito sa Qatar, wala na. Iiwalay niya na yun, magluloko na lang siya. Ang gagawin niya, gagawin yung babae, papapuyin niya na lang yung babae. Gagawin niya yung sakit. Pain na lang naman dito sa pinawasan niya. Lahat ng makikilala ng babae, kayang-kaya ng isang taong lalaki mo yun. Sa katunayan, kayang-kaya ng ibang babae, kayang-kaya ng buhay ng lalaki yun. Paniwala sa akin. Hindi, pag pinadala kayo ng agent, isitan, hindi nyo kayang malis. Baka may maglambay lang sa'yo, may mag-message lang sa'yo. Kayang-kaya mo ng kaaway yun. So, yun na, nagkaroon na yun na kanyang isip. Eh, dahil nandun tayo sa may industrial, kasama ko namin siya, inside ko, overcoming family problem. So, nag-pray na tayo, binaba natin yung message. Ito na, ang mensahe ng Lord, para ma-restore, kawalaw na. Submit to God, and learn how to worship. Umiiyak na yun. Umiiyak na hindi lang sa practice, umiiyak sa loob, kundi sa galing. Tapos, nagtapat na siya ng hindi ko po siya kayang patawarin dahil sa sakit, sa ganito niya ginawa sa akin. Pero, wala na tayo kaya. Pero dahil nagiging taluyan tayo, yung kapangyarihan ng Panginoon. Akala ko lang sabi ko, ako naglalakad ako papuntang industrial. Naglalakad ako papuntang industrial, pero ang iniisip ko, hindi yung init, hindi yung alikabok. Kasi, nagtatrabaho ako sa table in high school. Ano pagkano ng sahod ko? Wala mo 2,000. So, walang rason eh. Sabi nga, if you are caught by the vision, kung gusto mo maglingkod sa Diyos, walang rason na hindi ka pa pwede maglingkod. Sobrang nalagpo yung init. Ang out namin, 2:30. Sige, lalakad ka na alas 3. Papunta ng industrial, kay Almahay, kahit yung industrial. Pag-inis mo, malapit lang, pero subukan mo lakarin. Tayo pa naman. Malapit lang. Lakarin mo. Pag nilakad mo, nung ang nag-motivate sa akin yung vision o yung si Lord na nasa puso ko, sabi niya, ang sinasabi na ipag-usap ako sa rito, paano ko na ako. Pero ngayong sumisigaw sa puso ko, sige lang, makarating ka lang doon victory na. Makarating ka lang doon victory. Makarating ka lang doon victory na. Hindi dahil ikaw, kundi kung sino na lang. Sa pupunta ko sa loob, hindi ikaw ang dala mo kung sino na lang. And at that night, I know my heart, kilala ko kung sino nasa puso. And that's how I know. Kaya yun yung na-deliver niya, nag-ilang dahil, nag-ilang sa Panginoon doon sa kanila. Alam niyo, umuwi po yung lalaki na yun. Na-restore sila. Yung anak niya, tumutugtog na ng cancer church. And dalawang mag-asawa, nag-ilang pagtugin sila. So, kung ako tatanungin niyo, what is the greatest blessing in life? The greatest blessing in life is isang pamilya mag-ilang sa Diyos. Dahil ang tuloy na pagpapala, doon nagmumula sa Panginoon. Sige, sabihin mo, ikaw na pinakamagaling, attorney, ikaw na pinakamagaling mo, ikaw na pinakamagaling. Pero wala akong relasyon sa Diyos. Napakagulo ng buhay mo dito. Tingnan, kaya makapagsabi mo. Diba? Para walang iwas sa Miss Universe na kamakailan lang, taga New York, yung pinamataas na yung mataas na doon. He is a lawyer, Miss Universe, search sa Google. Napakaganda. Lahat nasa kanya na fame and glory and wealth. Pero ano nangyari? He ended up herself. She's tumalong sa kanya. Diba? So, ganun kagulo kapag wala po tayo sa akin. Kaya ako naniniwala ako, ang bawat isa ibigay niya ng ibigay niya. Pero, tapi kami yung katabi ko, hindi yan dahilan, hindi yan source. Para mag-sisay ka, o para mag-sapin ka, o para mag-ito ka kalaman. Amen? Our God is the God of many chances. Amen po? Kaya nga minamahal po, sino sa inyo wala pa cell group? Pumasok kayo sa and that is cell. Amen? Atin po kayo. Sa atin dito, hindi naman po natin, ano bang tawag dito? Kadalasan kasi kung sino yung nag-invite o sino yung nag-share sa iyo, pinanganak ka doon, siya yung nanay ba, lumalabas na nanay mo, kasi leader mo, tama? Pero sa akin, kung saan ka malaki, kung kumari, meron sa magsura, taga magsura ka lang din, wala akong problema doon, unawa ko yun, because we are in one body, we are called by the vision, we are in one body. Amen? Kumari, sawa ka,
Tagawakran sila Sir Jing, ilawin ka doon. Wala sila mang may nakawin, tagawakran. Di mo na kailangan papuntahin doon, kung kapit bayan ng Sir Jing na wala problema doon. Di ba? Doon sila group na ni Sir Jing, pag nakapagpin ng Sir Jing malapit dito, o malapit dito sa atin. Sige na po minsan pinapahawak. Di ba ganon? Kung saan malapit? Di ba? No? I-buffer din mo yun. Di ba? Paano kung taga-wakran? Di ba po? Basta nasa pag-uusap. Sa pag-uulawan. Yun po. So the cell is your home. Without the cell, you would be a spiritual home. So don't just attend yourself, commit your life to yourself. It is your spiritual home for nourishment, development, growth, and basic training. Continue steadfastly in yourself. Sino dito yung may-bless kami sa Lord? Amen. So love yourself as you love to be with your Lord. Kasi hindi lang ang mga friends yung nandun sa sarili. Family me. Kaya kasama yun, binabattle yun. Battle lang sa battle ng lahat. Tama po. Kaya sa ayaw mo man sa gusto talaga yung if you are caught by the vision, pupunta kayo, gagawa. Tama? Di ba sa ayaw sa gusto mo? Isa marami kang dahilan, marami kang rason, but many are the principal fact of what the Lord's purpose for you. Sakto na yan, marami tayong mga excuses yun, pero bakit tayo nagpapatuloy tayo? Ang naniniwala ko by the living thing. Amen? So, and by being committed and consistent with the life, we can avoid being contaminated by the demonic and corrupted deceitful spirit. Kaya sabi ko, may kanta, babad sa desensya mo, babad sa iyong salita, sapagkat kailangan ko yung sikreto para makaiwas tayo sa mga demonic, corrupted, deceitful spirit in this world. Abiding and continuing to apply this core value of the kingdom gives us the keys that unlock the wisdom and revelation that enables us to enjoy the unlimited resources of our Father. So, freedom from curses, freedom from bondages of sin, and freedom from satanic deception and lies. Amen? Sino din yung dati namumuhay tayo sa mga curses? Sino din yung dati namumuhay sa mga yung bang pagbabandage o kanikalang kasalanan? Tama? Sino din yung dati namumuhay sa satanic deception and lies, hindi lang ikaw pag-pamilya mo? Pinalaya ka ng Panginoon. Ngayon ang tanong, ano ngayon ang may susubig? Sabi ng Psalms, what shall I render to the goodness of the Lord? Ano kaya yung mag-ibigay ko na ibabalik ko sa Lord? Alam mo siya lang. Sabi nga po, kung ginagawa namin kayo ng mabuti, huwag niyo sa amin ibalik. Sa mga makakasama ng kansa ng buhay niyo ibalik yung kabutihan na naramdaman na naranasan sa Lord. Amen? For conclusion, remember, core values are our backbone and foundation, without which we could not stand on our own and we could easily get lost in this world. So let us all declare, I want to bless my life, all my vision, and life. People, let's close our eyes and let's pray. Alam mo, kilala ka mo. Even all your care are all you are. Huwag kang papayag na sa bawat gawain wala kang pagkatutunan, hindi ka ma-equip, hindi ka ma-train. Alam mo kung bakit? Kasi one day, gagawin mo po yun. Hindi palaging may pastor, may makasama ka, may magpapalala, magpapalis. May mga, actually, may mga daan mo na ikaw lang ang yes, God will not leave you nor forsake you. Pero may mga pagkakataon at sitwasyon. Ikaw lang ang lalaki. Ikaw lang ang lalaki. Sabi nga po sa isang text, kung hindi mo naririnig ang tinig ng iyong guro, it does not mean the absence
teacher. Pero marahil kung bakit di mo narinig at tinig ng yung guro, is dahil nasa pagsubok ka, gusto niya na mapagkatumpay mo. Alam mo, sa tumadaan ka ng pagsubok, hindi mo man narinig ang tinig ng iyong guro. But one thing for sure, his prayers shall become heard to Lord. Lord, empower them. Lord, mapagtagumpay nila naman. Dahil one day, ang pagpamahal pa rin po ng Diyos ang dadalo. Love ko personally Jesus. Kaya, kung ako po tatanungin yung pastor, ano yung nasa puso ko? Wala po ibang pagkakaan. Kami ang kabagay niyo po, bawat isa po sa inyo, magamit po niyo effectively, purposely, mahihilig. Pag-uwi niyo sa Pilipinas, mayroon kayong tsahin, kay Chewy, may kapag-anak, may susunod tapo. Sabi nung lahat ng maingay na pastor to, lay your hands. Sabi ng Lord, in your name, Lord Jesus, you can heal sick. If you lay your hands, I will always agree. Gusto ko bumalik ang lahat ako tumulong. Gusto ko makalayan ang bawat mapag-pray mo sa kanikalan, sumpa, sakit, karamdaman, at kasalanan. Sapagkat napakasarap na kahit magkakalayo man tayo, magka kita-kita man tayo, mayroon palaging hindi sa ating malapit. Pagkaman nahihirapan, nakuha pa natin. Kumiti. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, kapayapaan ang walang nag-iingat sa lupa. Sa pagkakataon na ito, kung mayroon ka pinagdadaanan, close your eyes. I would like to challenge you. Pwede mo siyang dalhin sa altar niyo. Ay opening up the altar. You can kneel down. You can just stand up. You can lift up your hands towards Him. As my worship. And then I agree your prayers in the name of Jesus. Paglabas mo sa lugar nito, ma-declare mo ng totohanan, hindi lang sa salita. Let your actions speak louder than your voice, that you are a true disciple. That you are about by the vision. And that you are committed to your name. Alam mo, kung mayroong mag-iingat sa iyong kapatid, ikaw yun. Kung mayroong mag-iingat sa iyong kapatiran, alam mo yung mga mahal mo sa buhay, yung kapamilya mo. Nasabihin ko yun, sino ang tunay yung pamilya? Ang tunay yung pamilya, yan po yung pagpapamana ng pagkataya. Kung ang ating mo hindi pamana ng pagkataya, hindi mo yan yung pamilya. Kung ang magulang mo, hindi. Sapagkat lahat tayo ay naging magkakapatid dahil binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. The moment we believe and we accept that Jesus Christ is our Lord, that same time in the book of John chapter 1 verse 12, God gives the authority in His sons and children. Kaya sila mo na hindi pa mananampalataya, gusto mo maging kapamilya, share with you, praying that they will accept and they believe in their hearts that Jesus Christ is our Lord and our Savior. And let God do the rest. Lord, kami kayo nagkasal ang pag-isip mo sa mga pagsalita mo sa masakit. Right now, I will be pleased of things. I want to be your true disciple. I want to become my true. That means that the Lord says, go. Either
your brothers and sisters. Be your brothers and sisters. Be a child of blessing. Be the singers. Enlighten those who are up dark in mind. Encourage those who are weak and sweet. In the name of Jesus. Bago mangyari ito yan, alam niyo, magpakadapat kayo muna sa kung meron ng area ang buhay mo na hindi mo pa sinasabit sa Lord, just simply sabihin mo. Finances, relationship, even your mind. Sabi nito. Nasabi ko ng 1 Peter 5:7, cast all your cares to the Lord for He cares for you. Sa oras na yun, in the mighty name of Jesus, pinabasa ko pa ng plan ko at siyempre sa and I release and I declare and declare healing and deliverance to your family. Sa pagdalhin, pabili ka ng Panginoon mightily, effectively, purposely, pagbalay ka ng Diyos. Puspusin ng Panginoon ang kabayapaan ng iyong puso. Puspusin ng Panginoon ng pagmamahal ng iyong puso sa Panginoon. May the Lord satisfy you. Nang sa ganon, may maibigay ka rin sa Panginoon ng handilan. As the Lord says, we know how to love because He first loves us. Wala akong rason kung bakit hindi natin kaya mag-disciple sapagkat tayo mismo naranasan natin tayo pamilya. Na tayo i-minister in the name of Jesus. Delight yourself unto the Lord, and even grant the very desires of your heart. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and love your neighbor as yourself. Serve your neighbor as you love yourself. In the name of Jesus. Submit, cast all your cares, even your hatred, bitterness, anger, disappointments, anxiety, design, and let it be rage with joy, rage with peace. Wala akong napayan sa Panginoon ko yun. In the name of Jesus. Lord, maraming salamat po. Kilala niyo po bawat yung pong bawat sa your healing and your deliverance, your marvelous one. Magkaliwa-liwan kami, Panginoon. Galigin po nila, bisay ko ninyo. Nasaan sila napunta? Lagi na po sila tinuturuan. Maging dalo yun sila. Nang inyong masaganang pagpapala, maraming salamat. Lord, we are not allowing any demonic plans, demonic tactics, demonic works in our lives and in our families in the name of Jesus Christ. What we allow is your favor, your provisions, your grace, ang dumaloy, your mercy, ang dumaloy, your love, your peace, ang dumaloy sa pamilya that will bring, that will lead to restoration, that will bring a lead to salvation, that will bring a lead into redemption. Inaamin po namin, Panginoon, ang pagpapala, karamihan, karamanan din ang nasi. Kaya tulungan niyo po kami na magpapababa sa inyo, lagyan niyo ng humility ang teach us to humble ourselves here. And in the proper time, you will, those who humble themselves will lift it up. Lift it up na kasama po kayo. Tanggalin niyo po ang pagpapawarin tayo mga puso,
Tanggalin niyo po yung mga nagiging agabal, nagiging lang sa aming paglilingkod sa inyo. Sapagkat ang tunay na pagpapala hindi siya nasusukat sa material. Kundi ang tunay na pagpapala ay nasusukat sa satisfaction ng kapayapaan sa aming buhay. Maraming salamat. Pagpalain niyo po bawat isa. Magamit niyo po sila may hiling pag-ibig for po. Kaya kayo po sa kanilang mga panalangin na maging sila ng una sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, at maging sa mga makakasangit po. Maraming salamat po. Can you lift up your hands towards heaven? And I release the anointing that this is where the words today sa motion. Pagpalain ka ng Panginoon sa iyong mga puto. Ingatan ang gabayan ka. May the Lord grant you peace. May the Lord satisfy you. And one day, pag dumating ang time na dumating po ang Panginoon, no, magkita-kita po tayong lahat doon. Oo po, sa malaking handaan, ano ba pa sa amin, naramdaman mo? Lagi mong ikisigay ka mo tinuturuan, may tinuturuan Diyos. May tinuturuan ang Panginoon sa iyo. Sabi nga ng Lord, if we will evaluate our hearts, if we will examine our hearts, totoo po na pinapalo tayo ng Diyos. Tinutuwin. Ngayon, bakit? Dahil ayaw niya na paluin tayo sa huli. Dahil kapag na tayo pinalo na ng God, ng Diyos sa huli, naglalagdag na tayo. Kung tayo pinapalo ng Diyos sa mga pagkakataon na ito ngayon, tinutuwin. Maalala mo sana na pagpapalo na hindi magpapalo na sa pamahalaan mo. Nagtutuwin. Na nagsasabi ng hawain. Nagsasabi ng pasigaw. Ano? Stop it. Repent. Manumbalik ka sa Diyos. Draw near to God and He will draw near to you. Napakasarap po na nabubuhay ng may prosperous life. Prosperous life yung hindi lamang po sa karamihan, kundi prosperous life. Natutugunan yung pangangailangan mo, nasipin, nagiging daluyan yung sa iba. Napakasarap po na nakakakain ka at nakakapag-share ka pa ng pagkain sa iba. Napakasarap po na nabibless ka at nagiging blessed ka pa sa iba. Maraming salamat sa worship. Magpalain niyo po ang bawat isa na ito. In the mighty name of Jesus. Alam niyo po naman, alam mga positive. I rebuke every sickness. I rebuke every sickness. In the mighty name of Jesus. Bakit pinagkas ang realizations mga gawa at plano ng Diyan na nasusitsihan sa inyo sa pangalan ng Jesus, sa iyo, sa iyong pamilya, sa pangalan ng Jesus. I rebuke the name of Jesus. Pangalan ng Jesus. Apply the blood of Jesus pag wala sa iyo kung gusto yung balang sa akin. Pagpalain ka ng Panginoon sa akin mapunta. And learn to trust unto the Lord and to embrace His presence. Wala po yung siyempre. Lahat tayo tinuturuan ng Panginoon. Hanggang sa tayo yung maging ganap, mature, maging judicial, followed by the mission, and committed to ourselves. Alam niyo po ang healthy na cell group. Ang healthy cell group, nadadagdagan at lumalas. Pray. Pray yourself. One day, napakasarap isipin na ang magiging biyay ko wala sa group mo yung mahal sa buhay. Ang magiging
Magiging creative mo na sa group nyo, yung kapatid mo, yung pinsan mo, yung matagal mo nang pinag-pray, wow, praise God. At kapag dumating yung araw na yun, may the abundance grace of the Lord be poured out. Maraming. Be our brothers keepers. Be your brother's keepers, church. Be your brother's keepers. Lagi po tayong magpanalinan, magtulungan. Amen? Hallelujah. As the Lord commanded us, this world we know that you are my son. If you love one another. Kaya sa oras na ito, kung meron ka gusto katigin, yakapin, magigipag-pray mo, yung pinang-pray, kung meron kang gustong pasalamatan o meron kang gustong ingat at sorry na nandili mo ngayon, sige po. Maaaring silang i-approach. Again, take their hands and think for a prayer. A prayer of sanctity, a prayer of encouragement, a prayer of forgiveness, a prayer of blessing. The mighty name of Jesus. We thank you, Father. We thank you, Lord Jesus. Kailangan po nakangalap ng bawat pinagdadaan ng aking mga kapamilya dito. Sa inyo lang po yung sila before you, Lord. Tulungan niyo po ang bawat susunod. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Hindi lamang po sa physical, material, pagpalain po sila, pagpalain po, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat, Lord. Baba po kami namin kayo po, may taas, kayo po makilala na nagiging daluyan. Kami po daluyan naman po, kayo po, source ng pagpapala. For the glory belongs to you. You are the very source of healing, source of salvation, source of deliverance, even source of wisdom, knowledge, understanding, even tongues. Maraming hindi. And continue to bind us with one accord, one vision, one goal, one Lord. Maraming on the glory belongs. May God bless you all po. Patuloy po tayo Jesus. The glory belongs. Very blessed. That by next door. Sino naniniwala dito that we are Jews? Yes. Bago pa tayo magpatuloy, let's pray. Salamat po. Ikaw po kayo ng nilalakilala ko po kayo ng as Jesus Christ sa aming birth. Sa pagkakataon ng Jesus Christ, may nalagay mo yung masaya. Jesus Christ, bago po simula ng Lord God, blessing, Jesus Christ, your precious Jesus, my Lord God. Ano mo po mga bagay na kapatid mo, Jesus Christ, ibisip po po ngayon. Ngayon mo siya ng Lord God, bilog mo na pa, Jesus Christ, and use my so my sister and certainty and really simple my sister again. And today my sister again, and magpapababa kung sino ang Lord and ikaw po ang mga sa kanilang Panginoon, ikaw po ang kanilang marketing. Kaya salamat po Lord. Pagkakataon ng sister again, ikaw naman po Panginoon, practice kita lang ikaw Panginoon, ikaw ang mabahan ng Panginoon, ikaw po ang goods, ikaw po ang announce, sister again, and this is the word. Whatever your prayer is, straight on the ito naman ko mga Jesus name pray. So, dalako na po tayo sa mindset of praying. So, yung ano po natin mga kapatid, yung verse ko po,
So before po tayo magbigay sa tithes and offering, let us be reminded po sa salita ng word ng Lord na makikita po siya sa Matthew 6:33-34. Nasabi, doon po sa English, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow. So, yan po sabi ng Christian. Di ba mga kapatid, na tinuro naman sa akin kanina, as a true disciple, di ba? Diniglar natin yun. I am a true disciple. Di ba? As a bilang pupunay na disciple pa lang kayo nun, we need to remember yung katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? That God is our source. Amen po ba? Kasi, naisip natin, may trabaho tayo, yes. May mga part-time tayo, yes. May mga negosyo tayo, yes. Pero mga kapatid, those are resources lamang. Ang pinaka-source po talaga natin dito, the only source po na meron tayo ngayon, is sa aming Panginoon. God alone is our provider. He is our source. So that's why po, when we give, giving is an act of surrender and obedience. This is not a transaction. Hindi tayo nagbibigay para magpalitan ng blessing kasi baka mindset natin magbibigay ako kasi tutublin ni Lord to. Huwag po tayo ganun. Hindi tayo nagbibigay para bumili ng blessing. Diba? We give because we already have to surrender to God. Sinurrender na po natin ang ating sarili sa Panginoon and we choose to obey His word. Ang pagbibigay po ay nagsasabi natin. Dapat, ang pagbibigay natin, lagi, Lord, everything I have already belongs to you. I trust you. Dapat, ganun po yung magiging mindset po natin. I trust you, Lord, and I choose to obey you. Through this, I said, pray. So, diba, sabi din yan sa 34, sabi niya sa 34, Jesus also reminded us, do not worry about tomorrow. Kasi minsan dito tayo pinadas ng Lord. Iniisip natin kung paano bukas. Lord, ganito na lang yung pang-offer ko sa'yo. Bukas, may pupuntahan ako. Maggaganito, ganyan. Lagi tayo yan. Lagi tayo nag-worry. May salita nga ng word kayo na yung huwag mong problemahin yung problema mo. Hayaan mo ang problema sa'yo. Diba, may tayo. Pero, bibigyan ko pala yun na do not worry about tomorrow. Huwag ka mag-worry. Napakadaling mag-alala ng sa aming mga babayarin. Madali sa Pilipinas, mga duty, mga insurance, and everything. Madali tayong mag-alala lang sa future ko natin. Pero sa mga oras po na ito mga kapatid, God invite us to do something for ano po yun? To stand out of worry and turn to worship. So, every time po, na we give, we should faith over fear. Lagi po natin tatandaan yan. Obedience over expectation and trust over anxiety. We declare that our confidence is not in our income, but in our God. Di po ba? So, as a true disciples, lahat naman po tayo dito, i-declare natin kanina, as a true disciples, we don't put God first because we have extra. Di po ganun yun. We put God first because He is worthy of our first and our best. Sabi nga, a true disciple has a heart that is fully surrendered and willing to Him. Diba? Knowing that God's commands are always for our good and His glory. So mga kapatid, today po, as we bring our tithes and offering, pwede po ba natin tinasan natin tithes and offering? As we obey, as we bring our tithes and offering, let's worship the Lord with joyful, surrendered, and obedient hearts. Declare po natin ito. Let's declare, Lord Jesus, I surrender everything to you. You are my source, my provider, my sustainer. Today,
I choose obedience over convenience, faith over fear, and worship over worry. Because I know you, and you will always be take care of me. Mga kapatid, pwede na po tayo magbigay. Say yes, let's pray for our days and offering and you at redeem from the Lord God. How natin just makapagiging sila. Panginoon, kami po Panginoon Lord God. Kami po Panginoon Lord God ay nagpapasalamat po Mr. Lord God sa patuloy niyo po pagbibigay sa amin Lord God. Ng grasya at pagkakiyaya Mr. Lord. Salamat Lord sa mga blessings Mr. God na nararanasan po namin Lord God. Hindi lamang po sa amin Mr. God. Huwag ko sa amin pamilya din po Mr. Lord God sa Pilipinas Mr. God. Maraming salamat Lord. You're always giving us, Mr. God, a second chance, Mr. God. Salamat, Lord, for always protecting us, oh God, and guiding us, Mr. God. Salamat, Lord, lalo na po kayo, Mr. God, sa divine intervention, Mr. God, na pinapangalas po sa amin araw-araw, oh God. Lord, pinatas ko po ang next na operating ng Lord God, na ikaw na po, Panginoon, Lord God, bahala, Mr. God, at gamitin pa to, Mr. God, mahihilig, Mr. God. Dalangin ko po, Mr. God, sa mga namigay at hindi po nagbigay, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang magpalit na CCTV na umabos, Panginoon, Lord God. Lord, I speak life sa bawat isa, Mr. God. Blessings upon blessing, Mr. God. Provision upon provision, Mr. God. Breakthrough upon breakthrough, Mr. God. And I pray, Mr. God, sa lahat po na nangangailangan ng trabaho, Mr. God. Ikaw po, Panginoon, ang mag-provide nito, Lord God. At sa lahat po na nangangailangan ng promotion, Mr. God. Ikaw po, Panginoon, Mr. God, ang mag-provide nito, Lord God. Lalo na po, Lord, sa mga kapatihan, Mr. God, na nangangailangan din po ng salary, Mr. God. We pray, Mr. God, na ikaw po makakaroon dito sa amin, Mr. God. Maraming salamat, Lord God. Ito lamang po ang mga hamas mo, dalangin in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat po sa amin na araw na matagumpayan, Lord, na dinigod mo kami upang makapiling yung salita, Lord. Lord, maraming salamat po sa iyong salita at mensahe, Lord. Naway tumingin mo sa aming puso at i-apply namin sa aming buhay, Lord. Naway i-apply namin sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, at sa labas ng aming Diyos. Lord, maraming salamat po sa mga ginamit niyo po device ngayong araw, Lord, mula po sa music industry, Lord, sa kitchen ministry, Lord, at sa transport ministry, Lord. Lord, maraming salamat din po sa pastoral na ginamit niyo ngayong araw na sa pagbabalik ng inyong salita. At Lord, naway, marami po kami pagpupunan ngayong araw, Lord. Lord, maraming salamat din po sa patuloy ng pagbibigay sa amin mula sa aking tulad, sa aking pamilya, sa aking kaibigan, sa aking mga katrabaho, Lord, at sa pamumutunan. Lord, at dalangin din po namin ang nangyayari ng guluhan sa mundo nito, Lord. Alam po namin kayo ang Diyos ng tagapamagitan, Lord, ang Diyos ng kapayapaan, Lord. Lord, maraming salamat din po sa tuloy ng pag-bless natin, Lord. At maraming salamat din po sa araw na ito, Lord, na patuloy mo kami gagamitin upang makakita po kami mahikayat at
mapagtapag pa yung kaluluwa patungo sa inyong kaharian, Lord. Lord, sa pasamantalan po ng pag-iiwalay kayong araw, Lord, naway kayo po ang mag-ingat, o kayo po ang mag-drive ng paliganin ng manibela, Lord, sa aming pag-uwi, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord. And Lord, kasama din po sa mga kasalanan na gawa po namin, ang sadya man o hindi sadya, Lord, sa listo pagkakama mo sa gawa, Lord, kami po ay lubunod at humihingi ng taos-pusong pagpapatawad sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat po sa madami sa pangalan ni Jesus, Lord. Glory, praise, thanks be for you. Pwede kumamit tayo ng Diyos. Love, remembers. You did a choice that choose you, and they appointed you to go and bear fruit. And so, wherever you go, sure, I am always with you. To the very end. You look up here in the swords and receive the validation that comes with them. May the love of our Abba Father, the grace and mercy of our Lord and Savior Jesus Christ, the communion, the guidance, the leading of the Holy Spirit, even the empowerment and strength, be upon each one of you. Remember, you are chosen, you are blessed in your mission, you are anointed. Therefore, go and serve the Lord with all your might, with all your soul, with all your strength. You will now go with peace, with love, with joy, with the blessings that receive by faith. You are healed in the name of Jesus. You are healed in the name of Jesus. Receive it all by faith in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. God bless Ate Arlene. Ate Arlene. God bless. Dali. Screenshot ko. Okay. Let's go. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2. Bye-bye. God bless. God bless.